Next pattern natin niya sa paggamit ng arimas at arimasen. Ang gagamitin natin dito ay mga things, mga bagay na walang buhay. Kapag meron, arimas. Kapag wala, arimasen. At imamark natin ang particle ka. I have. Meron ako or there is. Bagay na walang buhay, particle ka. I have a car. Kasiwa. Urumaga. Arimas. So si car siya yung bagay na meron tayo, kaya siya yung imamark natin ng particle ka. I have a car. Kasiwa. Urumaga. Arimas. Kung ano yung meron, particle ka. Pag negative naman, arimasen. Kaya pag sinabi mong wala kang pera, o kanega, arimasen. Another example, si Mr. Miller merong libro. Minasangwa, libro. Okay, book para sa hon. Siya yung mamark natin ng particle ka. Minasangwa, hon ka, arimas. So pwede din dito, yung hindi nahawakan, intangible. For example, I have an appointment tonight. Meron akong appointment. So, ano yung meron tayo? Appointment. So, ombang, yakusaku. Yakusaku ga arimas. Yakusaku ga arimas. I have to do on Sunday. So, Sunday, Nichiyobi, anong meron? Something to do. Ay, Nichiyobi, yoji. Yoji ga arimas. Yoji ga arimas. So, ito naman po yung pantanong. Pag magtatanong tayo, lalagyan mo yan ng particle ka. Lalagyan mo yan ng particle ka to confirm kung meron pa o wala. Do you have a car? Uruma ka. Arimas ka. Pagsagot, yes. Hi, arimas. Hi, arimas. Pwede mong i-include kung ano yung meron, pero pwede din direct answer, hi, arimas. Kapag wala, I don't have, iye, arimasen. Hi, arimas, iye, arimasen. Para sa confirmatory question.